marahay na pangin. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, isang mapagpalang natin sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain natin na ating ginagampanan tuwing unang Sabado ng buwan na Marso 2026. Ang aking pong basahin at bibigyan ng buhay ito po sa Hebreo. Ang Kapitulo 13, versikulo 10 hanggang 17. Sabi po ganito, tayo ay may isang lampanan na hindi makapagkagilan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Ngayon po, kung mapapansin natin, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga Hebreo. Mga tao na mula sa lahi ni Eber. E pag tinawag Hebreo, dahil yan Eber, pag sinabing Hudyo, galing kay Huda. Pag sinabing Libita, galing kay Levi. Ibig sabihin, kung ano yung pinanggalingan, yun ang tawag sa mga tao. Ngayon, sa mga Hebreo, noong unang panahon, meron silang tinatawag na tabernakulo. Ang tabernakulo, sa makamagong pag-aaral, ang tawag dyan, tent. O kaya, yung gawa sa light materials na nilalagyan ng mga bunga, tanig. Yung ibang tawag na niya, campamento. Pero yung tabernakulo, bukod tanging siya na nakahiwalay doon sa campamento na kumbaga hindi siya para sa lahat, kundi applicable lang na ang gumaganap doon yung dahilan sa sacerdote. Pero kung mapapansin natin dito, sabi, sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala sa dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampamento. Kung mapapansin natin, bakit po ginagawa ng mga saserdote o ng dakilang saserdote ay priest? Kasi sila lang pong sinuko o may karapatan sa pagsusunog ng dugo ng hayop. Ano ba ang dahilan? Bakit ginagawa nila itong ritual sa labas ng tabernakulo o ng kampamento? Ito ba ay iniiwasan nila na makasunog ng buong tabernakulo o ng kampamento? Hindi po. Kundi dahil kapag sinusunog po ang dugo, mabago bukas ng apoy. Kaya ginagawa nila itong ritual sa labas ng kampamento. Sa makatuwid, ito ay pagrespeto sa kapwa ng mga saserdote o ng punong saserdote o dakilang saserdote sa kanilang mga nasasakupan. Kasi masangsang po ang amoy niya. Imagine, yung hayop pa lang na sinusunog, balahibo pa lang. Pag inarang sa apoy, iba na ang amoy. Lalo na kung yung dugo, na para bagang masarap lang siyang
amuyin kapag luto na. Pero kung halimbawa yung nadadarang pa lang sa apoy mula sa pagiging sariwa ng kanyang laman, iba po kasi ang epekto niya sa kulusugan ng tao. Kaya ginagawa nila yun sa labas ng kampamento. Ngayon, ito po ay isang halimbawa o palatandaan na dapat natin maunawaan. Bakit po? Sabi dito, kaya naman si Jesus upang mapaging sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ang bayan ay nagbata sa labas ng tipuan. Paano po nangyari? Kasi po, kung mapapansin natin, ang ating dakilang Panginoon, nung alam niya na yung oras ng kanyang pag-aalay, ng kanyang sariling dugo, sariling buhay, sariling katawan, yung pagpalo sa kanya doon sa haliging patbo, hindi pa yun matatawag na pagbabata. Kundi, ito po ay isang kautusan na ginagawa sa pinararatangan na isang tulisan o isang makasalanan. Pagtrato pa lang yun sa ating dakilang Panginoon. Pero, yung tinatawag na pagbabata, ito na yung pagpasan niya ng krus na inilabas siya doon sa Jerusalem papunta sa bundok ng Golgotha. Kumbaga, ang senaryo na ginawa ng mga dakilang saserdote na pagsusunog ng dugo ng mga hayop na ginagawa sa labas ng kampamento sa makabagong panahon ng ating dakilang Panginoon. Ang pag-alay niya naman ng kanyang sariling dugo ay ginawa din sa labas ng lungsod o Jerusalem. Hindi baga pagkaparihas lang ang gawain? Ang pagkakaiba lang, noong unang panahon, ang mga saserdote na lahi mula sa lahi ni Levita, sila po ang, kumbaga, yung tanging lahi na nagmamanage, unang-una sa pagtanggap ng mga haing susunugin. Si Kristo naman, siya rin ang tinawag na dakilang saserdote sapagkat ang kanyang pagkasaserdote ay katulad ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Na walang iba, hindi siya naghanap ng ibang dugo, ng ibang iaalay, kundi siya lang mismo ang kanyang sariling katawan ang ginawa niyang panghain na pinakahandog, hindi nang susunugin, kundi ipapadaloy niya ng sanadon. Sa bawat paghahandog, kung noong unang panahon merong tinatanggap na kapatawaran, ganun din kapag noong panahon ni Kristo, sa paghahandog niya, meron tayong kapakinabangan sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Ang pagkakaiba lang po, doon sa mga hinahandog na hayop, yung dugo noon, tangtubos, individual. Bawat isa, isang tao, isang hayop ang susunugin. E kung napakaraming mga Hebreo, napakaraming mga Hudyo, na lahat nagkasala, ibig sabihin, tambak yung susunugin. Kaya kung yung kampamento, maliit lang ang espasyo, siyempre, susunugin siya sa labas. Dahil mas malawak ang kinakailangan espasyo para sunugin ang lahat ng mga hayop. Alinsunod sa kasalanan ng bawat tao, ng bawat isa sa kanila. Pero pagdating kay Kristo, hindi po sinunog ang kanyang dugo, kundi inalay na mismo mula sa kaibuturan ng kanyang puso dahil po sa tinatawag na pagrespeto o pagsunod sa lahat ng inihula ng mga propeta patungkol sa kanya, gayon din ay mula sa kalooban ng kanyang ama. Kaya kung mapapansin po natin, halos magkaparihas lang. Ang pagkakaiba lang, yung sa hayop, sinunod kay Kristo, ipinadala
inaanoy niya ngayon na bumulwak sa kanyang puso nung siya'y mamatay na sa krus, tinarakan o kaya pinaupasala ng isang sibat sa kanyang dibdib at lumabas ang dugo at tubig. Ngayon, ano ba ang koneksyon nun sa bawat isa sa atin? Nung panahon, yung dugo ng hayop, ang nagbibinipisyo doon, yung nagkakaloob o yung nagbibigay para sa kanila rin. Pero si Kristo, naging isang handog at pagkatapos doon, meron na po tayong tatanggaping kapatawaran sa oras na sampalatayanan natin ang kanyang ginawang pag-alay ng kanyang buhay. Na tayo'y nilinisan niya, binigyan niya ng panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon para tingnan natin ang ating sarili na kinakailangan nating tanggapin na tayo'y makasalanan upang sa ganon magkaroon ng puwang sa ating puso ang dugo ni Kristo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, walang matuwid, wala kahit isa. Kapag sinasabi natin na lahat tayo ay makasalanan, nangangahulugan lang tinatanggap natin ang dugo ni Kristo bilang isang magiging daan para makahango tayo doon sa tinatawag na pagiging isang makasalanan. Kaya kung sasabihin natin matuwid tayo, hindi natin kailangan si Kristo. Kaya nga siya nag-alay ng kanyang buhay para sa panibagong pag-asa. Para sa iniaalok niya na panibagong buhay na itinagda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lamang kung nung panahon 1:1 ang ratio ng pag-aalay para lamang mapatawad sa kasalanan. Sa panahon ni Kristo, 1 for all. Isa lang ang naghandog. Binipisyado na po tayo lahat ng paghahandog ng ating dakilang Panginoon. At maging yung huling henerasyon na hindi pa sinisila ngayon, sa oras na sumampalataya sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, magbibinipisyo din ng kapatawaran mula sa Diyos, alang-alang lang sa pananampalataya sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Bakit siya sa labas ng pintuan? Bakit hindi siya sa bansang banal? Ginanap na ipako siya doon sa loob ng bakuran. At kinakailangan niya pang ilabas. Dahil yun po yung ritual. Yung nakasanayan sa labas ng kampamento o sa labas ng dakilang lungsod ng Jerusalem, inalay ng ating dakilang Panginoon ang kanyang buhay. Ano sabi dito? Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kanyang pagkadusta. Totoo po. Kaya ilalagay din natin ang ating sarili na hindi ibig sabihin sa loob lang ng templo magkakaroon na tayo ng bahagi ng kaligtasan. Sabi dito, atin siyang labasin. Kaya diba, kapag gumaganap tayo ng mahal na araw, lumalabas tayo sa mga templo at dumadako tayo doon sa dakong bundok bilang paggunita sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya kung sinasabi dito, ating siyang labasin, kinakailangan natin makiisa sa pinakalayunin ng Diyos na walang iba, gunitain natin ang kamatayan ni Kristo sa labas ng templo. Kaya po kung napapansin natin, bakit sa labas ng kampamento ginanap ng mga sinaunang tao ang pag-aalay ng dugo ng hayop? At bakit sa labas din ng dakilang lungsod ng Jerusalem ginanap ang katubusan na inalay ng ating dakilang Panginoon? At bakit ngayon kinakailangan din natin gunitain ang kamatayan ni Kristo sa labas din ng templo? Sa pagkatuloy, ang noong unang panahon ng mga lahi
naggumaganap ayon sa mga kautusan ni Moises na nag-aalay ng dugo ng hayop, panahon naman ng buhay ni Kristo, at maging sa huling henerasyon, palagi natin gugunitain ang kadakilang katubusan ng sangkatauhan sa bundok po ginawa. Kaya po, kung halimbawa, bakit hindi sinulong yung mga hayop sa loob ng kampamento? Bakit hindi sa loob ng Jerusalem si Kristo namatay? Pwede rin ba na ipagkatiwala na lang natin ang ating selebrasyon sa loob din ng templo? Hindi po pwede. Kasi, gagawin natin makahulugan na ginanap nung una, ginanap sa panahon ni Kristo, at gaganapin din natin maging sa mga susunod pang henerasyon ang paggunita sapagkat wala pong sakripisyo sa loob ng templo. Sa makatuwid, sabi dito, dalhin natin ang kanyang pagkadusta. Dapat isapamuhay natin, libakin man tayo, siraan man tayo ng puri, mababa man ang moral ng bawat isa sa atin. Alang-alang sa pagsunod sa kalooban ni Kristo, handa nating isakripisyo ang ating sarili. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Kung hindi naman sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa makatuwid, meron tayong isasakripisyo. Yung lahat ng ukol sa ating sarili. Ano po ba yun? Pamilya, trabaho, responsibilidad. Lahat ng yan puputulin natin sa oras na sumusunod tayo kay Kristo. Dahil po ang Diyos ay Diyos na mapalibuguin. Ayaw niya ng may kaagaw. Gusto niya, mag-isa tayong kakausapin ng Diyos doon sa lugar na kanyang ninanasan. Ano ba, nagkataon lang? Sa labas ng kampamento, ginawa ng dakilang saserdote. Ganon din yung ginanap ng ating dakilang Panginoon sa labas din. Para ano? Para sundanin natin kung sila nga ang piniling bayan ng Diyos. Mula pa noong unang panahon hanggang sa panahon ni Kristo, tayo. Bakit tayo magmamalaki? Na ipalalagay natin ang ating sarili na mas magaling ang ating ginawa dahil sa templo lang natin ginawa. Pero hindi natin nalala yung tinatawag na kadustahan. Kaya labasin natin. Gunitain natin ang selebrasyon sa labas ng templo. Hindi ba minsan ginagampanan niya sa templo? Pero lumalabas pa rin ang templo. Dahil yan po ang tunay na dapat sinusundan ng tunay na lingkod ni Kristo. Ang paggunita ng kanyang kamatayan ay halos inuulit-ulit lang. Ginawa ng panahon ng mga Levita, ng mga dakilang saserdote, ginawa din ni Kristo at gagawin din natin. Pagsunod po yan sa kalooban ng Diyos. Wala pong nakabago yan. Ngayon, kung ayaw natin lumabas, ayaw natin harapin o dalhin ang tinatawag na kanyang pagkadusta. Sa makatuwid, takot tayong ibakin, takot tayong kutyain, at takot tayong paratangan ng kung ano-ano. Pero kung ang sinusunod natin kalooban ni Kristo, gagawin natin, isasakripisyo natin lahat ng mga bagay na nakaugnay sa ating buhay. Susundin natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi. Totoo po. Ang ilalagay natin sa ating sarili, hindi yung buwa ko, kamaligan ako, usalugon ako. Wala nang bayan na namamalagi. Lahat yan nagbabago.
Lahat yan, napapalitan ng pangalan. Ang importante po yan, yung pinakakahulugan ng sakripisyong ginaganap natin. Nakaugnay ba siya sa ginawa ni Kristo? Na ginawa niya sa labas ng Jerusalem? Kaya, hindi kailangan din natin sumunod ayon sa ginawa ni Kristo. Kasi, tagasunod tayo ni Kristo. Dinalak niya sa labas ng Jerusalem at gagawin din natin sa labas ng templo ang pagpurita ng kamatayan ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayo palagi ng hain ng papuri sa Diyos. Sa makatuwid bagay ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ngayon, paano natin gagawin naman ang paghahandog na bilang hain ng papuri? Walang iba sa pamamagitan ng mga himno, ng mga awiting espiritual, ng pangangaral ng salita ng Diyos, nang sa ganon, hindi lang tao, hindi lang espiritu, kundi marami pa ang makaalam at makaunawa na mahikayat din natin mapalapit sa Diyos nang sa ganon, hindi lang tayo ang nagsisipagpuri sa Diyos, kundi makahikayat pa tayo ng maraming tao o espiritu na magpuri din sa Diyos. Yan yung mission natin. Ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kung ipinangaral ang Ebanghelyo sa templo, sa loob ng tahanan, limitado. At sabi, buong sanlibutan, napakalawak ng sanlibutan. Ngayon, kung ang susundin natin, sa templo lang natin gagampanan ang selebrasyon ng paggunita sa kamatayan ni Kristo, napaka-selfish naman natin. Marami pang tao ang pwedeng hakda ng salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi mo sa English ng humayo kayo, pagkasugo yun sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, lalabas ka. Humayo. Go, yeah. And preach the gospel. Kaya, pagsunod po yan sa kalooban ng Diyos. Yung bunga ng labi ng pagpapahayag ng kanyang pangalan. Ipapakilala natin si Kristo. Nang sa ganoon, makilala nila ng lubusan hindi lang sa pangalan, kundi yung kanyang kautusan, yung kanyang mga kalooban, yung kanyang mga pamantayan, kung ano ang dapat ipapamuhay ng isang sumusunod kay Kristo. Meron nga niya, sabi, ang turo ng magulang nung maging driver ang kanyang anak, pag may nakita kang simbahan, dahil nakasanayan yan mag-cross sa noo. Ang ginawa naman ng inosente, at simbahan ng lahat ng simbahan na pagdaanan niya, na iba-iba ang logo. Ginawa din na niya. Hindi nga lang detalyado. Kung pilit lang ba yung simbahan na sa itong cross yan. Basta ang sabi, lahat. Kaya ginawa niya, kahit ibang sikta, ibang reliyon, nagpupos siya sa noo. Kaya hindi ka alam. Kaya kung mapapansin natin dito, sumunod lang naman yun sa magulang. At tayo naman, meron tayong sinusundan. Yung gabay ng Espiritu Santong ipinagtitiwala sa bawat isa sa atin na ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng kinahan. Sa buong bansa. Sabi nga niya, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. E dito pa nga lang sa lugar natin, Camarines, o hindi pa nga natin nauubos na papuntahan. Napakarami ng manggagawa, iba-ibang sikta.
denomination ng Kristyanismo, pero hindi pa magalugad lahat para ipangaral ang salita ng Diyos. Ang importante po ron, ipakilala natin ang pangalan ng Diyos sa pangalan ng ating nakilang Panginoong Jesucristo at dapat maramdaman ng pinagpapakilala ng nating mga tao ang tunay na kahulugan kung bakit si Kristo'y kailangan nila. Hindi lang sa pangalan, kundi aasahan sa buong buhay at kinakailangan din magpasakop sa kautusan ni Kristo. Kasi kung halimbawa, nagsisimba nga, pero meron namang kaaway, meron kaalit, hindi makatulog ng matiwasay, dahil may kimkim na sama ng loob, o may tampo, o may galit sa kapwa. Kilala lang si Kristo, pero yung aplikasyon ng salita ng Diyos sa buhay, wala. Kaya, sabi nga, ang pananampalatayang walang gawa, o hiwalay sa mga gawa, ay baon, patay. Magiging useless kung hindi natin lalakipan ng pag-apply ng tunay na Ibanghilyo sa makatuwid bagay yung kautusan ni Kristo na dapat isinasagawa natin sa ating kapwa. Hindi yung pwede na kailangan lang natin si Kristo sapat na, hindi. At sa aking Ibanghilyo, sabi niya, sa makatuwid, yung pagkakilala kay Kristo, kalakip nun yung kanyang aral o turo o kautusan sa makatuwid bagay ang pagsunod sa kanyang mga palatuntunan. Sampol, ano sabi? Narinig niyo yung sinabi, balik sa dati. Ibigin ninyo ang inyong kapwa, kaputan ninyo ang inyong kawan. Ngunit niyo yung sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ang sa inyo'y nagsisiusik. Kung ang ginaganap natin, pili lang yung kakaibigan, yung kaaway-kaaway, kaibigan-kaibigan. Doon tayo sa luma. Pero binago ni Kristo, ibigin mo ang iyong kaaway. Sabi pa ni Apostol Pablo, kung ang iyong kaaway magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sa makatuwid, meron tayong gagawing aksyon base sa salita ng Diyos na ipinangaral sa atin na siya naman natin tinanggap at pinananatilihan. Sabi nito, kapwa ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga kayong hain ang Diyos ay totoong nanulugod. Ibig sabihin, maliban sa pagkakilala natin kay Kristo, maliban sa tinanggap natin kapatawaran mula sa kanyang dugong inalay sa krus ng Kalbaryo, kinakailangan din mayroong pagbabago sa ating pagkatao. Walang iba at sumunod sa kanyang kalooban na bawang mabuti na dapat natin gawin din sa ating kapwa ang kabutihan para sa kanila. At isa pa, pag-aabuloy. Kasi po yung pag-aabuloy, yung parang kasayahan natin sa tinanggap natin kapatawaran. Namula tayo sa isang maruming kalagayan, nilinisan, tinatawag, at ngayon naging isang kasangkapang maringal na pinakikinabangan. Sa makatuwid, salamat sa Diyos dahil kung hindi natin narinig ang salita ng Diyos at hindi nabago ang ating pag-iisip, marahil kasama pa tayo doon sa mga walang kwentang kasangkapan. Mga walang kwentang instrumento na pinulot ng Diyos kung saan-saan at pinagsama-sama sa buong na ito. Meron lang proseso, tumanggap tayo ng bautismo, nang sa ganoon ito ay simbolo ng pagpapasakop sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kalooban. Kaya kung ano yung nakalulugod sa Diyos na dapat natin gawin, kung ano yung Kanyang mga salita na ipinapaliwanag sa bawat isa sa atin, yun po ang dapat nating lakaran. Lahat nakalulugod sa Diyos. Bagamat mahirap para sa ating kalagayan ang isakripisyo natin ng ating sarili, pero alang-alang
dahil yun ang nakalulugod sa Diyos, gawin natin para kalugdan din tayo ng Diyos. Kasi dapat, yung ginagawa natin, makahulugan yun sa paningin ng Diyos. Mayroon siyang saysay. Hindi yung ritual lang na wala sa puso natin yung pagganap, kundi dapat buong puso natin, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos sa bawat pagganap natin ng ating mga tungkulin. Dahil nararamdaman natin na nalulugod siya sa atin at kinalulugdan din ng ating mga ginagawa. Ano pa sabi nito? Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Ngayon, dito sa ating pagkakapatiran, meron tayong mga tinatawag na head. Halimbawa, bawat departamento may head. Ang sabi nito, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Halimbawa, sa mga member, merong pangulo. Sa mga ebanghilista, merong head evangelist. Sa mga kasangkapan, may head video. Sa mga guardia templo, may head guardian. Ibig sabihin, lahat yan may pamunuan. At doon naman sa lahat ng mga namumuno, meron pang mas mataas. Yung tinatawag nating pangulong pangkalahatan. Ang pagsunod ba o pagtalina sa namiminuno ay isang gawang mabuti? Opo. Meron ba tayong nalalaban sa kautusan ng Diyos? Kung ang isipin natin, sarili lang natin, wala nang respeto sa namiminuno. Ang sabi nga niya, magsitalima. Ibig sabihin, kung papalayo ang ating direksyon, tumalima tayo, sumunod tayo ayon sa kalooban ng Diyos kung ano yung kanyang programa na ipinagkatiwala sa atin na siya nating sinusundan at nilalakaran. Kautusan po yung magsitalima. Kasi po, minsan nadadala tayo ng emosyon, nadadala tayo ng pita ng laman, nadadala tayo ng udyok ng kasamaan. Pero kung nasa pagtalima tayo, walang tanong. Kasi ang tupa, hindi kinakailangan mag-ingay para lamang sumunod. Kundi, hindi lang yan sumusunod sa kanila. Paano ko mareklamo? Sabi kanina, nasa kanan naman yung mga kambing. Ibig sabihin, hindi ka labi. Hindi ka parehas ng tupa na wala hindi. Pero sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maliban lang sa pagsitalima, sa namiminuno, at kayo'y pasakop sa kanila. E paano kung halimbawa, mali yung pamamalakad, magpapasakop pa tayo? Dahil sila ang pinagkatiwalaan na kailangan pa rin natin magpasakop. Pero wala tayong sasagutin. Magiging sagutin yan ng namumuno sa atin. E paano pala kung magsabi? Hindi lang nasunod yung kalooban ng Diyos. May sariling programa. Taliwas doon sa utos ni Kristo. Ang mangyayari niyan, magtatanggol tayo sa ating sarili. Panginoon, nangaral akong kasama ka. Nagpagaling din ako ng karamdaman. Ang sabi niya, hindi ko kayo kilala kung kayo taga saan. Sa makatuwid, ang tunay na pinakakahulugan ng misyon natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, walang iba. Ang magkaroon ng kagalakan yung Espiritu Santong ibinigay sa bawat isa sa atin. Sabi nga, huwag niyo pighatiin ang Espiritu Santong nasa inyo. Sa makatuwid, kung ano yung dinidig ka ng Espiritu Santong taglay natin, ganun din yung kapwa natin, ganun din yung leader, kapag iyan papunta sa kabutihan, sa kalooban ng Diyos, nagkakaisa po sila. Iyong ng mga tagapagsulat ng mga banal na kasulatan, iba-ibang lahi, iba-ibang bansa, iba-ibang lipi, iba-ibang panahon. Isang espiritu lang ang may akda na nag-udyok sa bawat isa na nagsipagsulat mula Henesis hanggang Apokalipsis.
Bakit sila nagkasundo? Kung yung isang kongregasyon lang, hiwa-hiwalay ang espiritu at hindi magkasundo-sundo sa makatuwid, hindi po isang espiritu sa makatuwid. Espiritu Santo ang gumagabay. Kasi magkakalaban. Pero kung yan po ay magkakasundo, isang espiritu lang ang gumagalaw sa lahat. Sabi nito, sapagkat pawang na nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Totoo po, ang mga naglilid, yung mga namiminuno sa atin, meron po silang ginagawang sakripisyo sa kanilang sarili na oras na sana para sa pamilya, pero gagawin pa dahil may obligasyon siya sa kanyang nasasakupan. Sa makatuwid, pag-ibig po yung umiiral doon. Kumbaga, pinapahalagan ang bawat isa sa atin, bagamat tayo pasaway, bagamat tayo hindi sumusunod, pero dahil sa pag-ibig na umaalab sa kanyang puso, ginagawa niya kahit kagustaan pa, kahit kapahamakan pa niya, kahit lipakin pa siya, at siraan pa ng puri, alang-alang sa pag-ibig sa kapwa, gagawin niya dahil meron siyang responsibilidad. Hahanapin ng Diyos. Di ba guys, ang tangkong pag iniwan mo sa'yo, nasaan na yun? Hindi, tinanggal ko na yung matitigas ang ulo. Itong si Kristo nga, nagtiis, sabi niya, hindi ba labing dalawa kayo at ang isa sa inyo diablo? Pinaalis niya ba si Judas? Hindi po. Sabi nga, maganda yung kwento ng isang kasaysayan kapag mayroong kontrabida. Kasi kumbaga sa isang diskusyon, mayroong diskusyon na nangyayari. Doon po nakikita talaga natin ang katotohanan. Upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Kaya kung mapapansin po natin, ang magbibigay sulit po niyan, yung mga leader. Kung nagkulang man, nakasapat ba, o nakasubra, ang mahalaga, mayroong pinanghawakan na pagpapahalaga sa bawat lingkod na nasasakupan ng namiminuno sa atin. Kaya kung tayo may responsibilidad sa pagsunod, mayroon ding responsibilidad ang namiminuno sa Diyos. At siya naman ay magsusulit kung siya'y nagkulang sa kanyang pagtubag bilang isang leader na nagpapasunod sapagkat hindi niya po tayo dadalhin sa pamakan, kundi kung yan ay proseso ng pagdadaanan ng isang grupo, naman lang po. Ang mahalaga, nakapagpatuloy tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Siguro po, dito na lang, pagkikibagi natin sa oras. Salamat sa Diyos at mapagpalang gabi sa bawat isa.